How do I look? Esperanza asked nervously. Fabulous! Kinikilig na sagot naman ni Jessica sa naiilang pa rin sa Esperanza. Hindi pa rin ako komportable eh. Hindi kaya magmukha lamang akong katawa-tawa nito? Dear, for once in your life, forget about your being you. Look where it leads you. Huminga ng malalim sa Esperanza. Hindi kasi ako komportable. I know, just pretend you are. Anyway, wala namang makakakilala sa'yo. Nakamaskara ka naman. You should save your life outside your perimeter nang hindi ka na pag-iiwanan. Nagkibit na lamang ang dalaga. Okay, hurry up, let's go. We're late. Yaya sa kanya ni Jessica. Napilitan na ring sumakay sa kotse ni Jessica sa Esperanza. Nakatakda silang umattend sa isang masquerade party. Office mate ni Esperanza si Jessica at mahilig ito sa nightlife. Hindi nakakaligtas sa kanya ang ganong uri ng party kung saan exciting para sa kanya. Pareho sila nagtapos ng kursong tourism at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang travel agency sa Makati. Mabuti na lamang at may dress code sa opisina. Kung hindi, talaga namang halata ang pagiging conservative ni Esperanza. Kinamulatan na niya ang kaugaliang iyon kung kaya't hanggang sa pakikipagrelasyon, dala pa rin niya. She's presently mending a broken heart. Ang nobyo niya ay kamakailan lamang nagpakasal sa ibang babae. She loves Felix so much ngunit mapusok ito. Bagay na pinaninintikan niyang huwag isuko ang pinakaiingatan hanggat hindi siya pinakakasalan ng isang lalaki. Ngunit ngayon, gusto niyang pagsisihan iyon. Naisip niyang kung hinayaan niyang may mamagitan sa kanila ng nobyo, siya marahil ang pinakasalan nito. But it's too late. Kahit ano pang gawin niya, wala na si Felix. Ngayong gabi, sinunod niya ang payo ni Jessica na pag-aralan niya ang pagkawala ni Felix sa buhay niya. Ngayon lamang siya makakaranas na mag-party. As in, wala naman siyang kakilala sa daratnan. Maging si Jessica ay inabisuhan lamang ng isang kaibigan. Ano nga ba naman ang mawawala sa kanya? Sa isang malaki at magarang mansyon siya humantong. Ngayon lamang din ito napasok ni Jessica. Hindi man nila nakikilala ang mga naroroon. Halata sa kilos at pananalita ng mga iyon na pawang nasa alta sosyedad na bibilang. Hindi naman may tuturing na mahirap ang pinagmula ni Esperanza. Ang kanilang pamilya ay isa sa pinakamayaman sa Quezon. Malaki ang plantasyon nila ng niyog at tubo. Ngunit napaka-conservative ng angka niya. Muli siyang huminga ng malalim nang hilahin siya ni Jessica para makihalubilo sa karamihan. Naalala niya ang kanyang ama. Kung makikita lamang siya nito sa ganong ayos, malamang kinurot na siya nito sa singit. But in fairness, hindi naman masagwa ang suot niya. Medyo daring nga lang. Lumabas ang maganda niyang figura. Hapid sa katawan ang nightgown niya at medyo mababa ang neckline. Kung kaya't kapansin-pansin ang hugis ng malulusog niyang dibdib. She wears a mask that covers her eyes. The rest is only makeup na sadyang kinabalan at nilagyan ng design ng makeup artist. Kung tutuusin, siya pa rin ang pinakasimple kumpara sa iba na halos magmukhang bruha na. Kagad silang hinila ng ilang naroroon at inabutan ng drinks. Napatingin siya kay Jessica. Ayaw sana niyang humiwalay sa kasama. Ngunit tiniguan siya nito. Naiilang pa rin siya ngunit napilitan na ring makisaya. Isang lalaki ang humila sa kanya para makisayaw. Tatanggi pa sana siya ngunit naisip niyang bakit pa nga ba siya nagtungo ron kung ganun din lamang ang gagawin niya? At para mabawasan ang tensyon, inubos muna niya ang alak sa kopita at saka pumayag na makisayaw sa lalaki. I'm Zorro. What's your name, lady? Tanong ng kasayaw na halos pasigaw na rin dahil sa ingin ng tugtugin at ilang naroroon. Naalala niya ang bili ni Jessica. Don't give your real name.
Lady Blue, aniya. Sounds intriguing. Anyway, I don't want to ask why. We came here to have fun, right? Iya. Nag-aalangan pa rin niyang sagot. Hey, are you having fun? Pangungulit ng kasayaw. Pinagalitan ni Esperanza ang sarili. Ano ka ba? Kalimutan mo muna ang values mo. Your excuse kung magwawala ka for a night. Then she found herself shouting, Yes, I wanna have fun. Fun, fun, fun. Alright. Sigaw ng lalaki at lalong ginalingan ng pagsayaw. Umiikot pa rin ang waiter na naghahatid ng mga inumin sa mga bisita. At nang mapadaan ito sa kanila ay tumigil sandali ang lalaki sa pagsayaw para magkapag-shot. Ganon na rin ang ginawa ni Esperanza. Hindi siya sanay uminom kaya madali siyang tinabla ng alak. Lumabas na rin ang natural na husay niya sa pagsayaw. Ilang sandali pa, napalitan na ang tugtuging pumailan lang. They paused for a while only to had a drink again. Ilang sandali pa ay muli silang sumayaw. Ngunit bigla na lamang napalitan ng iba ang kasayaw niya. Tuloy pa rin siya sa pagsayaw. Daig pa niya ang lumulutang sa alapaap sa kakaibang nararamdaman. Muling napalitan ng tugtugin at dirty dancing naman ang ginawa nila ngayon. Sa dami ng nainom niya, pakiramdam niya si Felix ang kasayaw niya. Kanya pa rin pala si Felix, kaya halos magwala na siya sa pagsasayaw. Nang masulyapan siya ni Jessica, napailing ito at napangiti lamang habang sumasayaw din. Habang lumalalim ang gabi, lalong dumarami ang bisita. Hanggang sa hindi na makita ni Jessica kung saan naroon sa Esperanza. Ngunit hindi na muna niya to inintindi. Dahil tiyak namang pupuntahan siya nito. Dahil sasakyan niya ang gamit nilang dalawa. Ang hindi batid ni Esperanza, hindi lamang siya ang pinakamagaling na sumayaw, kundi kaakit-akit pa siya sa paningin ng mga kalalakihan. Ilan na rin ang nakipagsayaw sa kanya hanggang sa makabalik siya sa pangalawang kasayaw niya. At hindi na siya nito binitawan pa. Pareho silang mga mata lamang ang may takip. Ngunit maganda ang hubog ng ilong ng lalaki. Maging ang bibig nito. Kaya lang halatang may lipstick ito. Ang hindi alam ni Esperanza, hindi man sinasadyang dumikit sa dibdib ng lalaki ang malulusog niyang dibdib. Naglilika ito ng kakaibang kuryenteng lalong bumabaliw dito. Hanggang sa maramdaman niyang nagtama ang labi nito sa mga labi niya. Sa impluwensya pa rin ng alak at paniniwalang si Felix iyon ay nagbalik sa kanya. Tinugon niya ang mga halik nito. Sino na laking magsasabing may isang konserbatibong babaeng naliligaw sa party na iyon? Natural na lamang nasamantalahin yun ng lalaki sa pag-aakalang game siya. Ilang sandali pa ay iginigiyan na siya ng lalaki palayo sa crowd. Patuloy pa rin ang halikan nila. And then nang malapit na sila sa isang pintuan patungo sa lawn, kinalasan na siya ng lalaki tinilas sa kamay. Let's go! Anito sa kanya. Parang sunod-sunuran lamang siya sa bawat sabihin ng lalaki. Habang papalapit sila sa isang kotse ay naglabas ito ng susi. Una siyang pinasakay sa kotse at lumigid sa driver's seat. Bago nito pinaandar ang kotse ay muli muna siyang hinalikan. He can't get enough of her. Para siyang isang masarap na putahe na ngayon lamang natikman nito. Ilang sandali pa ay nasa mayamang dibdib niya ang kamay nito. Humahaplo sa lalong nagpapawala sa katinoan ng dalaga. Ngunit ganun din ang nadarama ng lalaki. Kung kaya't kinalasan na niya ito nang makaalis na sila roon. Ngunit bago pa man tuloy ang maiabante ang sasakyan, binuksan niya ang alak na nakalagay sa compartment at inabot sa babae. Kinuha naman yun ni Esperanza at tinungga. Napakalayo niya sa tunay na Esperanza. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala siyang magawa para hanguin ang sarili sa kung anumang pinasasadla niya. Ang mahalaga sa kanya ay hindi na niya nararamdaman ang sakit ng pagkawala ni Felix.
Magaan ang pakiramdam niya at parang ang saya-saya. Nakailang lagok din siya nang kusa siyang umayaw. Tinakpan na lamang niya ang bote ng alak at inihilig ang ulo sa headrest. Nakapikit lamang ang mga mata niya, ngunit hindi siya tulog. Umiikot ang pakiramdam niya. Ilang sandali pa, naramdaman niyang tumigil ang sasakyan at tinanong siya ng lalaki. Are you okay? Pilit niyang minulat ang mga mata. Of course I am. Here we are. Let's go. Inalalayan siya ng lalaki na makababa ng sasakyan, ngunit hilong-hilo siya at napahawak sa sentido. Binuhat na lamang siya nito. Sa isang bagong gawang apartment siya nito dinala. Kahit naliliyo ay tanaw niya ang paligid. Simple lamang ang mga kagamitan. Walang nakadisplay na kung ano-ano maliban sa mga basic furnishings. Pinasok siya ng lalaki sa isang silid at inihiga sa kama. Malamlam ang ilaw na lalong nagpapalabo sa paningin niya. Sa tingin niya, si Felix ang kasama niya, kung kaya't nang dumapa ito sa kanya at ang kinina mga labi niya, kaagad niyang hinapit ang batok nito at ginantihan ng halik. Nang mag-attempt ang lalaki na alisin ang maskara niya ay kaagad siyang tumanggi. No. Alright, Anito. I've never tried it before. I think making love with a mask on our faces makes it even more exciting. Imbes na magsalitang muli ay muling hinapit na Esperanza ang batok ng lalaki. Ilang sandali pa'y nasa dibdib na naman niya ang kamay ng lalaki. Napaungol ang dalaga sa hatid na kiliti niyon. At hindi na rin nag-aksaya ng panahon ng binata. Kaagad niyang hinubad ang kasuotan ng dalaga na lalong pumuno sa paghanga niya. Kasayaw pa lamang niya to. Panay na ang gana ng isipan niya kung gaano kaganda ang katawang natatakpan ng gown na suot nito. At hindi siya nabigo. Mabilis naman niyang natanggal ang sariling kasuotan to match her nudity. Ang bawat haplos ng kamay ng lalaki ay nagbibigay ng di may paliwanag na damdamin kay Esperanza. Ngayon lamang niya naranasan ang ganito. Subconsciously, she asked herself, why? Bakit nga ba ngayon lamang niya hinayaan na may mamagitan sa kanila ni Felix na ganito? Nakapikit ang mga mata niya, ngunit ang mga kamay niya sa likuran ng lalaki ay patuloy na humahaplos dito. Maya-maya ay naramdaman niyang bumababa sa punong dibdib niya ang mga halik nito. Lalong hindi niya maipaliwanag ang nadarama at tanging mga ungol na lamang ang kumakawala sa bibig niya. Ilang sandali pa, muling naglakbay ang isang kamay ng lalaki at nasumpungan nito ang pagitan ng mga hita niya. He touches it gently but erotically. Halos maputol ang hininga ni Esperanza habang nararamdaman niya ang nakakakiliting haplos doon. And he was even more aroused realizing her reactions. Then he's more determined to enrich his craft to match their very desire. In a moment, he lowers his kiss to replace his hand. Sari-saring emosyon ang nagahari sa isipan at damdamin ni Esperanza. Pakiramdam niya, nilulunod siya ng kakaibang ligaya. Halos hindi niya mawari kung ikakamatay ba niya iyon. But she wanted more. He was aware of it so he moved upward to match her lips again. Lalo yata naging mapusok ang halik na namagitan sa kanila. Daig pa nila ang mga damdaming ligaw na ngayon lamang natugunan ng bawat pangangailangan. At hindi rin maipaliwanag na Esperanza ang damdaming inosente na nag-uudyok sa kanya para tuklasin kung ano pa ang pwede niyang maramdaman. At ngayon ay lalo pa nag-iibayo ang mga haplos niya. Kung saan saang parte ng katawan ng lalaki, seeking more pleasure. Hanggang sa kunin ito ng lalaki at naramdaman niyang nasa ibabaw ito ng isang bagay na ngayon lamang niya pinanghasang damhin. Touch it, come on. All she could do is to follow his every command.
Sa mga sandaling iyon, tuloy na siya naging alipin ng lalaki. And she can feel the mutual desire that overflowing. In a moment, he began to kneel between her thighs. Then he moves inward to claim her. Napalitan ng kakaiba at matinding kirot ang damdaming bumabalot sa dalaga. Maging ang lalaki nagulat at hindi makapaniwala. Natigilan ito at nahulog sa pag-iisip. Oh God, she's a virgin. Hindi niya akalain ang bagay na iyon dahil sa mga ikinilos ito kanina magmula pa sa party. Ngunit lalong hindi may paliwanag na esperansa ang nadarama niya ngayon. Parang mababaliw siya kung sa ganun na lamang matatapos ang lahat. Without saying a word, kinabi niya ang lalaki. Kiss him everywhere and her action was pleading him. Muli na namang nakalimutan ng lalaki ang alinlangan. Isa itong tukso na mahirap tanggihan at nakakabaliw kapag tinanggihan. At hindi na niya napigil ang sariling damdamin at tuloy ng inangkin ang dalaga. He pushed gently into her. It hurts her so much but she already made up her mind. If that's the way to make him or her own, then she would gladly submit her everything. Dala na rin marahil ng maling paniniwala. Ang kirot na nadarama niya ay unti-unting napalitan ng kakaibang pakiramdam. She can't exactly explain how she feels but she's beginning to like it. She doesn't have to talk. Her action speaks for what she really feels. Nang maramdaman ng lalaki na sinasabay na nito ang bawat imbay ng balakang niya, tuloy na nitong nakalimutan ng alalahanin. And for one magic moment, they lost control of themselves. The raging fire of passion came to burst, giving them unmatched pleasure. Patunay niyon ang magkapanabay nilang ungol. Madaling araw, nang magising sa Esperanza, nananakit pa ang ulo niya habang nililinga ang paligid. Gumuhit ang kaba sa dibdib niya nang ma-realize na nasa ibang lugar siya. At lalo siyang kinabahan nang makitang hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot na nakatakip sa katawan nila ng estrangherong lalaki at gumuho ang mundo niya nang makitang hubot-hubad silang pareho. Maingat siya bumaba ng kama at hinagilap ang mga damit niya. Napansin niya ang isang pintuan at maiangat iyong pinihit. Nang makita niyang iyon ang bathroom, pumasok siya. Pinihit niya ang shower at tumapat doon. Habang pani ang daloy ng tubig sa katawan niya, ganoon din ang mga luha niyang nag-uunahan sa pagbagsak. Ngunit kaagad din naman niyang naalala ang lalaking natutulog. Bigla siya nagpanik. Kailangan makaalis na siya roon bago pa man tumagising. Kagad niyang tinuyo ang sarili at isinuot ang mga damit. Maingat ang bawat galaw niya upang huwag makalikha ng anumang ingay. Nakita niya ang purse niya na nakapatong sa gilid ng lampshade. Dinampot niya iyon. Ngunit bago tuloy ang makahakbang palabas, di niya maiwasang pagmasdan ang lalaking natutulog. Natitempt na siyang lapitan ng lalaki para makita muna sana ang mukha nito. Ngunit mas minabuti na lamang niyang huwag na. Mas magiging komplikado pa para sa kanilang dalawa kung makikilala nila ang isa't isa. Napakagitlabi na lamang siya para pigilan ang mapahagulhol bago niya tuluyang pinihit ang pintuan palabas sa apartment na iyon. Wala siyang ideya kung saan lugar man siya naroroon. Ngunit sa tingin niya ay nasa Metro Manila pa rin siya. Nangihina niyang binigtas ang malinis na daan patungo sa isang highway na dinadaanan ng mga sasakyang pampubliko. Binuksan niya ang purse upang ilabas ang panyo at pinunasan ng mga luhang nag-uunahan pa rin sa mga mata niya. Kaagad naman niyang naalala si Jessica kung kaya't tinukot niya ang cellphone. Idadial na lamang niya to nang muli siyang natigilan. Wala man lamang missed call sa kanya si Jessica. Natitiyak niyang nasa party pa rin ito dahil tiyak na pa umagahan iyon. Meron pa kasing award para sa pinakamagandang costume.
Naiiling niyang sinilid muli sa purse ang cellphone. Magta-taxi na lamang siya pa uwi kaysa bumalik pa sa party. Tsak na mag-uusisa si Jessica kapag nakita ang ayos niya. Ngunit, maiiwasan ba niya ang mga tanong nito pagkatapos? Bahala na. Anya sa sarili. Magdadahilan na lamang siya. Hindi niya babanggitin kahit kanino ang nangyari sa kanila ng di nakikilalang lalaki. Mas mabuti pang ituring na lamang niya itong isang masamang karanasan na dapat nakalimutan. Kauwi lamang niya sa bahay nang mag-ring ang cellphone niya. Esperanza, where are you? Huminga muna siya ng malalim at kinalma ang sarili nang huwag mang hinala si Jessica na umiiyak siya. I'm already home. Home? Basta mo na lamang ako iniwan, paano ka nakauwi? Pasensya ka na, sumakit ang ulo ko eh, ang dami ko kasing nainom. Para hindi na kita maabala dahil alam ko namang nag-e-enjoy ka sa party. Minabuti ko na lamang ang mag-taxi pa uwi. Baka kasi kapag nalaman mo mapilitan ka na rin umuwi. Kanina ka pa ba? Medyo. Oh, sige, pauwi na rin ako. Tumawag lang ako dahil nag-alala rin ako baka kung saan ka na napunta. Sige, ingat ka. Salamat. Sige, matulog ka na. Baka nabigla ka nga sa party, parang namamaos ka na. Kung alam mo lang ang totoo, gusto niyang isatinig pero pinigil niya ang sarili. Bye, she said instead. Hindi na rin siya pinatulog ng pag-iisip sa itinuturing niyang isang malaking kagagahan sa buong buhay niya. Just imagine, kahit anong pilit ng boyfriend niya noon na gawin nila ang bagay na yun. Nagpakatanggi-tanggi siya. Tapos sa isang iglap, isusuko lamang niya pala yun sa isang estranghero. Mabuti na lamang at araw ng Sabado kinabukasan. Hindi na niya kailangan mag-alala sa araw ng pagpasok. Namumugto pa rin ang mga mata niya at masakit pa rin ang ulo. Lalo yatang nadagdagan ang problema niya. Kapag nalaman ng papa niya ang ginawa niya, buenas niya kung di siya nito bigyan ng mag-asawang sampal. Pag minalas, malamang itatakwil pa siya.